Habang nakakross ang mga braso ni Wang Jiangyi, sinabihan niya si Chen Pinggan na walang sinuman ang makakapigil sa kanya sa pagpatay ng sinuman maliban sa isang God Emperor at pinayuhan siyang magdesisyon. Pagkatapos ay iginiit ni Wang Jiangyi na hindi sulit na pukawin ang sinuman ng walang dahilan at umaasa na si Chen Pinggan ay magiging mas matalino at aalis. Kinabahan si Chen Pinggan at naisip na pagkatapos gamitin ni Wang Jiangyi ang gayong mga salita, naniwala siyang dapat itong malakas, iginiit na magiging mahirap ito. Pagkatapos ay naisip niya na naglaro si Zollinger kay Zolan, hindi niya maaaring baliwalain ang nalalapit na pagkawasak ng pamilya Wu at mahirap para sa kanya na ipaliwanag kay Zollinger kapag tinanong siya. Sa loob, naisip ni Chen Pinggan na susubukan niya munang linlangan si Wang Zhong. Nag-cruise din siya ng mga braso at pinuna si Wang Jiangyi, sinabihan na siya ang dapat magpayo sa kanya para sa kanyang sariling kapakanan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na sa kanyang paglilinang, hindi karapat-dapat si Wang Zhongdai na malaman ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi naman masakit para sa kanya na sabihin sa kanya sa kasalukuyan. Ngumisi si Chen Pinggan at naisip na para takutin si Wang Zhongyi, kailangan niyang gawing kasing lakas hanggat maaari ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri sa kalangitan at idineklara ang sarili bilang ang Invincible Supreme Being of the Upper Realm at isang malaking kidlat ang tumama sa likuran niya sa sandaling ipinahayag niya ang sarili. Tinitigan ni Wang Jiang at Wu Jin si Chen Pinggan ng may pagkamangha. Lumaki ang mga mata ni Wang Zhong dahil magulo ang tunog ng kidlat. Iginiit naman ni Changping na ang God Realms ay masyadong mahina dahil hindi nila kayang hawakan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon pa ring mga reklamo si Wang Jiangyi dahil ang usapin ng pamilya Wu ay nasa kanyang mga kamay na habang nagpapanggap si Chen Pinggan, naisip niya na ang kidlat ay nakakatakot lamang at maswerte siya na mabilis niya itong naitago. Nagngalit ang ngipin ni Wang Jiangyi at nagtaka kung si Chen Pinggan ba talaga ang pinakamalakas mula sa Upper Realm. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi maniniwala kay Chen Pinggan na walang ganoong tao na madaling pupunta sa God Realm, iginiit na dapat itong nagkataon lamang. Pagkatapos ay naisip niya na ang kamatayan ni Lai Zhang ay hindi magiging walang kabuluhan dahil magagalit na sana siya, isa pang portal ang lumabas at isang boses ang tumawag kay Chen Pinggan. Lumabas si Wang Chenlin mula sa loob ng portal at binati si Chen Pinggan. Sinabihan na hindi pa nagbabago ang kanyang eleganteng kilos at matagal na rin silang hindi nagkikita. Naguluhan, tinanong ni Chen Pinggan si Wang Changlan kung paano niya nalaman ang kanyang lokasyon. Sumagot si Wang Changlan na may antas ng kaguluhan na hindi pa niya nakita kailanman kaya inakala niya na malapit si Chen Pinggan at dumating siya para batiin ito. Pagkatapos ay pinuri ni Chen Pinggan si Wang Chenlin, sinabihan na matalas siya. Pinasalamatan naman ni Wang Chenlin si Chen Pinggan sa kanyang mga papuri. Naisip naman ni Chen Pinggan na napakaganda ng kanyang kapalaran at batay sa kanyang karanasan sa paglalako ng mga tao, ang pagmamayabang ay mas malakas kapag sinasabi ng iba. Mukhang nalulumbay ang mukha ni Wang Zhong. Sinabihan naman ni Chen Pinggan si Wang Chenlin na nasa kanya na ang pagbabalita kay Wang Jiangyi dahil kararating lamang niya, kung saan naintindihan ni Wang Chenlin. Napansin ni Wang Chang na si Wang Zhongyi ito at sinabihan na matagal na rin silang hindi nagkikita. Nagulat si Wang Zhong dahil napansin din niya na ito ang ninuno ng Eternal Selects na si Wang Chenlin. Habang nagkikita ang dalawang kakilala, tumawa si Wang Chenlin at lumakad patungo kay Wang Jiangyi, sinabihan na huwag magpakita ng pagiging malayo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Wang Chang-iling at sinabihan na pinilit siya ni Chen Pinggan na ipaliwanag ang lahat sa kanya at naniwala siya na isa rin siya sa mga tauhan ni Chen Pinggan. Sinabihan naman ni Wang Chenlin si Wang Jiangyi na binigyan niya ito ng pahintulot na tawagin siyang Brother Wang dahil pareho na silang tauhan ni Chen Pinggan. Naging seryoso ang mukha ni Wang Jiang's nang tanungin niya si Wang Chenlin tungkol sa pagiging tauhan ni Chen Pinggan. Sinabihan naman ni Wang Changlan na ang pagiging tauhan ni Chen Pinggan ang kanilang pinakadakilang karangalan. Hinawakan ni Wang Jiangyi ang mga kamay ni Wang Chenglin at sinabihan na siya ay isang cultivator na naniniwala sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging tauhan ni Chen Pinggan, naghihintay na kontrolin. May pagkabiro na sumagot si Wang Chenglin at sinabihan si Wang Zhongyi na huwag masyadong maging mahigpit sa kanyang mga salita.
Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Wang Jiang at sinabihan na alam niyang may hinala siya tungkol kay Chen Pinggan at inanyayahan siyang dumating at ipaalam sa kanya. Sinabihan naman ni Wang Changenglan si Wang Jiangyi tungkol sa pagtagpo kay Chen Pinggan at pinuri siya. Sinasabing nagtagumpay ang kanyang disipulo dahil sa kanya, ipinagbigay alam din ang pagmamay-ari ni Chen Pinggan ng mga divine weapons na 1000 beses na mas malakas. Habang nakikinig si Chen Pinggan, pakiramdam niya ay labis ang sinasabi ni Wang Chenglin, sinasabing ang kanilang imahinasyon ay ligaw. Yumuko si Wu Jin kay Chen Pinggan at sinabihan na tama ang kanyang pananaw na siya nga ay makapangyarihan. Sinabihan naman ni Chen Pinggan na tumigil sila dahil hindi niya inalintana ang maliliit na detalye. Pagkatapos ay naisip niya na hindi siya sigurado kung anong klaseng nakakatakot na kwento ang gagawin nila kung magpapatuloy kaya. Sinabihan niya silang tumigil. Sumang-ayon si Wang Chenguin at pinalo si Wang Jiangyi, sinabihan na iyon lang ang sasabihin niya dahil gusto ni Chen Pinggan na maging low profile at hiniling na pag-isipan ang pagiging tauhan niya. Tiningnan ni Wang Zhongyi si Wang Chang at pagkatapos ay tiningnan si Chen Pinggan at inalis ang mga kamay ni Wang Chenglin sa kanya, sinasabing hindi na kailangan dahil ang sagot ay nasa harapan na niya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Chen Pinggan at tinawag siyang senior na nagpabigla kay Chen Pinggan. Pagkatapos ay yumuko siya ng buong buo, tinanong si Chen Pinggan kung maaari niya siyang payagan na maging kanyang aso. Nagulat, parehong naisip ni Wang Chenglin at Wu Jin na si Wang Jiangyi ay isang flexible na tao at nagtaka kung bakit hindi nila naisip na maging aso ni Chen Pinggan bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang katapatan. Buminong hininga si Chen Pinggan at hinawakan ang mga balikat ni Wang Zhong ng banayad, sinabihan na kailangan niya ng mga tauhan, hindi aso. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niya na kung gusto nitong maging isa, maaari siyang pumunta at gampanan ang misyon na ibinigay sa kanya ng iba. Pinasalamatan naman ni Wang Jiangyi si Chen Pinggan. Pagkatapos ay ipinagbigay alam ni Chen Pinggan na ang dahilan kung bakit siya bumisita ay dahil kailangan niya ng maraming immortal soulwood para sa kanilang plano at kaya umaasa siya na ang lahat ay maaaring pumunta at kolektahin ang mga ito para sa kanya. Masayang sumang-ayon ang tatlo, siniguro kay Chen Pinggan na gagawin nila ang kanilang makakaya. Pagkatapos ay nagpatawag si Chen Pinggan ng isa pang portal at sinabihan silang magpatuloy dahil mayroon siyang gagawin. Nagpaalam sina Wang Jiang at Wu Jin kay Chen Pinggan. Isang gininto ang portal ang lumabas pagkatapos umalis ni Chen Pinggan at isang paa ang lumabas mula dito. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng portal, tinanong kung umalis na si Chen Pinggan. Nagulat si Wang Jiangyi sa biglaang paglabas ng God Emperor at tinanong kung kilala niya si Chen Pinggan. Sumang-ayon ang God Emperor at ipinagbigay alam na siya ang Godson ni Chen Pinggan at kung hindi dahil kay Chen Pinggan, hindi siya magiging nasa kanyang posisyon. Tumango si Wang Jiangyi at naisip na hindi siya makapaniwala na ang Divine Emperor ay dumating para kay Chen Pinggan at si Wang Chenglin na nagbalita sa kanya tungkol kay Chen Pinggan ay tama na isang karangalan ang maging tauhan ni Chen Pinggan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa bahay ni Chen Pinggan, ilang spiritual being ang nakakalat sa kama habang nagme-meditate si Chen Pinggan. Bumulong si Shen Ping na ang kanyang plano na ipakolekta sa mga tao mula sa Divine Realm ang Immortal Soulwood para sa kanya. Pagkatapos ay namula siya, naisip na ang Divine Soulwood na nakolekta nila para sa kanya ay nagpalakas sa kanyang Divine Consciousness at sa sandaling iyon, master na niya ang 1,000 kapangyarihan ng langit at lupa. Habang iniisip niya na magkakalag ang mundo sa kanyang suntok, natuwa si Chen Pinggan at hinawakan ang kanyang mukha dahil hindi niya mapigilan ang kanyang ekspresyon. Nang tawagan niya ang system, napansin niya na ang kanyang misyon sa pag-upgrade ng ranggo ni Wu Kaik ay natapos na nagpataka sa kanya kung paano. Pagkatapos ay ipinagbigay alam ng system na ang kanyang misyon ay matagumpay na natapos at ang kanyang dalawang pangunahing realm ay na-upgrade sa Peak Mastery bilang gantimpala. Naging mas masaya ang pakiramdam ni Chen Pinggan nang maramdaman niya ang pakiramdam ng pagtaas ng kakayahan at naisip na kahanga-hanga ito. Nagtaka naman siya kung ano ang kanyang isa pang gantimpala dahil sinabi ng system na ito ay isang espesyal na gantimpala at mamahalin niya ito. Ipinagbigay alam naman ng system na ang kanyang espesyal na gantimpala ay naipadala na at ang susunod na discovery area ay nabuksan na at inutusan siyang suriin ito. Pagkatapos ay tinap niya ang system at nagtaka kung ano ang napakagaling sa bagong mission area. Lumaki ang mga mata ni Chen Pinggan nang makita niya na ang susunod na destinasyon ay ang Earth.
Dismayado, tinanong ni Chen Pingan ang system kung nasaan ang espesyal na gantimpala na ipinangako nito. Sumagot ang system na ang espesyal na gantimpala ay ang bagong Discovery Area. Matapos mabaigo ng system si Chen Pingan, bumulong siya na parang nawala ang kanyang espesyal na gantimpala. Tumayo siya at naginat, bumulong na masaya siya sa bagong Discovery Area at iginiit na hindi naman ganoon kadelikado ang Earth. Nagpasya si Chen Pingan na isama sina Black Dragon at Fire Phoenix dahil naisip niya na napakaganda kung may kasama siyang Dragon at Phoenix. Samantala, isang eroplano ang lumilipad sa kalangitan na may isang batang babae na sumisilip sa mga bintana at isang natutulog na babae sa tabi niya. Sinusubukan ng batang babae na gisingin ang kanyang ina dahil nakita niya ang isang lumilipad sa kalangitan. Naguluhan, inalis ng babae ang kanyang sleeping mask at sinabihan ang kanyang anak na titingnan niya. Hindi naniwala ang babae sa kanyang anak dahil walang sinuman sa kalangitan at naisip niya na cute kapag nagsasalita ng walang kaparirikan ang mga bata. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang lalaki na lumilipad kasama ang eroplano. Inatake naman ng lalaki ang pakpak ng eroplano, na naging dahilan ng pagkawalan ng kontrol ng eroplano at malapit ng bumagsak. Bumulong ang lalaki na dapat nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging malas at makakatakas siya hanggat abala ang baliw na babae sa pagliligtas ng mga tao. Isa pang babae ang lumilipad kasama ng eroplano. Bumulong si Ji Hongyi na ginagamit ng matandang lalaki ang isang masamang paraan para pigilan siya. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan para pigilan ang malaking eroplano mula sa pagbagsak habang hawak niya ang eroplano upang huminto. Naisip niya na hindi niya kayang hawakan ang eroplano sa kanyang kakayahan lamang at kung pumasok siya sa eroplano, makakaya niyang magligtas ng ilang tao. Pinag-isipan niya ang pagsuko sa iba pa kapalit ng maliit na bilang ng mga tao ngunit naantala siya ng isang ungol na nagpakabog sa kanya. Isang malaking portal ang lumabas at isang malaking itim na dragon ang lumabas mula dito, na nagpagulo kay Ji Hongyi. Lumapit ang itim na dragon sa eroplano at inilagay ito sa kanyang likod. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Pingan kung ano ang dapat niyang gawin sa eroplano. Inutusan siya ni Chen Pingan na gamitin ang spiritual energy para protektahan ang mga tao sa loob at ilagay ang eroplano sa lupa ng maingat. Sumunod ang itim na dragon sa utos ni Chen Pingan at lumabas ang Firebird sa tabi niya. Ipinagbigay alam na nahuli niya ang matandang lalaki at tinanong kung ano ang gagawin niya dito. Tinanong ni Chen Pingan ang matandang lalaki kung anong dahilan ang ginawa niya sa mga mortal. Pinagpawisan ang matandang lalaki at sumagot na hindi niya sinasadya dahil aksidente lang ito. Naiinis si Ji Hongyi pagkatapos ng dahilan ng matandang lalaki at sinabihan siya na talagang sinasadya niya dahil sinusubukan niyang gamitin ang buhay ng mga tao para makatakas sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Chen Pingan na ginagamit ng lalaki ang buhay ng mga mortal para linangin ang mga demonic powers. Nagmamakaawan na huwag siyang magpaloko dito. Sumagot si Chen Pingan na nakikita niya ang mga kasalanan ng lalaki at ang kanyang mga kasinungalingan ay hindi makalulusot sa kanya. Balisa, bumulong ang babae na labis siyang nakapagsalita. Naisip niya na hindi niya matukoy ang cultivation days ni Chen Pingan ngunit dahil maaari siyang makipag-ugnayan sa parehong dragon at Phoenix, nagsimula siyang maghinala na siya ay isang sinaunang master na nagtatago at nais niya na hindi niya ito ininis. Sinabihan naman ni Shenping ang Phoenix na hahayaan niya itong hawakan ang lalaki at maaari niya itong pahirapan para makakuha siya ng impormasyon na kailangan niya at aalagaan niya ito pagkatapos, kung saan sumang-ayon ang Phoenix. Umubo si Chen Pingan at naisip na kung hindi dahil sa masamang amoy ng usok, hindi niya mapapansin na nasa Earth siya. Hindi rin siya makapaniwala na mayroon ding mga cultivator sa Earth. Tinanong ni Chen Pingan si Ji Hongyi kung anong buwan at taon ito at kung kailan nagsimula ang Earth na magkaroon ng mga cultivator. Sumagot si Ji Hongyi na taong 2027 ito at ayon sa kanyang kaalaman, nagsimula ang paglilinang mga 100 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya na hindi galit si Chen Pingan at nagtaka tungkol sa kanyang tanong, pinaghihinalaan siya ng isang nagtatago. Pagkatapos ay nakakuha si Chen Pingan ng abiso mula sa system na nagsasaad na ang kanyang misyon ay na-trigger at kailangan ng host na ipalaganap ang balita tungkol sa pagkakaroon ng mga cultivator sa Earth at pangunahan ang Earth sa cultivation era sa pamamagitan ng pagbuhay muli ng spiritual energy.
Pagkatapos ay isinara niya ang system at naisip na ang pagbuhay muli ng spiritual energy ay hindi ang mahirap na bahagi dahil maaari lamang niyang hilingin sa mga nasa divine realm na magdala ng ilang spiritual roots. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.